Kining atong mga beloved OFW nga sige padala og remittance sa Pilipinas, anyet sige og gareklamo. Sige gareklamo, anyet sige ka padala. Kaluoy sa ilang sitwasyon no. Pag-receive sa ilang sweldo, resibo na kuno ang ilang magunitan, ipadala dayon sa Pilipinas. Ug kini pong recipient sa Pilipinas, ang receiver, ga-expect pud sila nga regular sila gapadad-an. Ang pangutana, nganong dili man ni siya maundang? Dili man ko OFW, ka-immigrant man ko sa US, niya na US citizen ako, then na dual na pug ko ron. Pero makarelate ko sa mga OFW kay yun ana man pug ko. Sige man pud taga remittance, di ba? Ang pangutana lagi nganong ang ginabuhat man na nato. So atong sultian ang mga reason. Number 1 yun ana, kanang gitawag nga deep-rooted cultural obligations, utang na loob. Nakatatak na sa atong pagka-Pilipino ang kanang utang na loob kay ingon pa ang sino ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa patutunguhan. So kana nga paniniwala nato gi-internalize gayud nato no sa mga tao nga nakabuhat sa atog maayo, gusto nato nga masuklian. Ang pangutana hantod kanus mahuman ma-fully paid na siya nga utang na loob. Hangtod na bagyo na sa lubnganan. Ingana ba? So kita nga mga anak gapadala ta sa ato ang parents nganuman isa pud ana ato sang gidiskasan kini sang isa ha, very specific utang na loob. Naatay utang na loob sa ato ang parents ba. Ang sa other culture dili man ingon ana mapasalamaton sila sa ilang parents pero dili na ingon nga utang na loob nga obligated ka nga padad-an sila. So kita nga Pinoy very known gyud ta ano sa utang na loob sa ato ang parents. Kita pud nga mga anak murag gihimo pud ta sa ato ang parents nga pension mo gidana ba nasa atong kultura. So dili siya mabugto, naka-imprinta sa atong kultura. Kanus apa man siya mausab na westernize ta sa lain nga aspeto pero sa kanang utang na loob wala no. Di sa nato i-discuss ang uban atong aspeto ha kinisang word nga utang na loob. Number 2 is emotional manipulation. So dili mo aware ana ha, wala ka na sahid bagagi, manipula na ka. Pag naay mangutang sa imon aka OFW kanunya maingon dayon pagbasa nimo sa imong messenger kulbaan na ka di ba kanang word nga kumusta na wa nagpasimaw pila nga mga katuigan unya mo kumusta sa imo alam na ni Titoy unya ang sulti ra ba dayon kay maingon nga wa nagyug koy lain maadtuan ikaw na lamang yud or dili baka ha mo ni mga pambungad ha. Dili ta na kumuduol sa imo unsaon ta man nga wala na magkuilain choice. Murag wa nakagigi tagaan og option ba nga murag ingon pa bang giana kag kung dili nimo padal-an si kuan basigma nya ikaw na dayon ang reason nga kay wala ka nay tabang. That is emotional manipulation. So kamo diha nga sigig pangayo or dili man sigig pangayo kanarang mga occasional ba based sa sitwasyon. Pag inana inyong pambungad ng manipula na mo ha, o kamo pod nga gipangayuan, be smart. Ang inyong kuskus mo diha og kuan, bowl unya gasingot-singot mo ang inyong kahago na thank you gipadalaran ninyo. Be smart nga gimanipula na pud mo. Ug ang ikatulo nga reason nganong sige tagpadala is ang imuhang family ga-rely-an ang imuhang remittance for basic survival. Kana yung mauna gyud na ang ilahang gi hulat aron sila makadungag aron sila mabuhi sa matag adlaw. Unsa ilang sitwasyon nga garilay gawas kung imuha ng mga anak, mga estudyante, mga minor de edad nga kinahanglan gyud sa imuhang padala aron sila makasurvive mabuhi. Pero kung kana sila dili nimo anak say mga secondary ra sa imuhang pamilya, mga parinti yun ana no or mga igsuon, let us say mga igsuon, nga kung di gyud nimo padad-an, way madungag. Mutabang, lahi man gud ang tabang, lahi pud ang kana yung nag-rely sila sa imuha, kay ma-taichi sila og dili ka magpadala. So yun ana no, ang ikaw pud ngadto, hala sige na lamang. Sige na lamang mag-agwanta ko diri Daghanay ba ako'y kaila nga mga OFW? Nga pag uli nila diri wala na silang lakas ba dahil tumanda na at walang naipon ang kanilang mga kinabangan na anay sariling pamilya, hindi na sila nilingon. Ang kasakit pag yun na kung imong yung immediate family, imuhang anak, nga imong gisuportaran sa una, unya, goodbye Philippines na ka, na kanila gipansin kay matanda ka na, wala ka ng silbi, ano, luoy yun kayo.
So mao lang ni ang akong i-discuss nganong kita nga mga OFW sige gihapon tagapadala og inyuha na be smart ha. Kay mga adults man ta kabalo na ta mo decide para sa ato ang futures ato ang kaugalingon. Dili ko moingon nga mao na inyong buhaton pero ako lang gipatimaw sa inyong isip nganong sige gihapon padala. So kamo na decide.